mahina magkailaan ito ang magkauban. Ito ang konsyal, listed bayan sa Osamis magkailaan konsyal, Dinky Suizo, sa hinusgutanan sa update no, sa indigenous peoples no, nato din sa Osamis City. Hindi nga mahina konsyal, mahing adlaw kanimo konsyal. Oy, may adlaw sa tanan natong nagtan-aw na minaw og ato ang mga avid fan ug supporters sa atong mga social media ug sa ato ang nagkadaide ang platform nga nagtan-aw og naminaw karon may adlaw tanan especially sa ato ang mga pinalangga nga mga usamisnon. Yeah. Yes, kuya, may hapon. So may adlaw. And by the way, no, kumusta man may update na binasa sa diskutanan sa mga indigenous peoples ato kay nasayon ta nga wala pa gyoy nakalingkod nga ang IPMR no, from sa ato ang mga indigenous peoples. Yung sa may update na likod siya. Yes, tinuod naatay I think murag hapit na gyud magsang tuig nga nabakante ang ato ang IPMR nga lingkuranan or posisyon. So with the kuan nato kanang with the expiration naman good sa term sa ato ang former IPMR representative na si Consul Linda Bation, kinahanglan na gyud siya hulipan. And with that manggod, we encounter so many kanabitang mga problema along the way. Kay isip ako ang co-chair sa ato ang Indigenous Peoples kaning committee, ato gyud nang gipaningkamutan nga if possible kung mulingkod na ang bag-ong term, kami on our third term, last and third term, na po'y bag-o na po na to nga IPMR representative. And with the consensus, kay ang ato amanggong IPMR, nagkuan magini siya nga atong mga IB, mga chieftains, na magini sa ginatawag og IPS, kining IPS, kining Indigenous People Structure nila. Wala nig ato ag set of officers ba? Kurag federation ni siya, kung sa layman's term pa ni, ang kining IPS, naglangkob ni siya sa tanang membro nga mga konsihal sa matag barangay nga naay mga IPMR pod, naay mga seat pod. Say for example, na ang Labo, na ang Guada, na ang Bungbong. So, tanan na sila mag-gather, mag-federation na sila, then they could come up with a meeting, mo na ginatawag nilang selection process, para mo pili kung kinsa gyud ang kaning ato ang ituboy. Lahi ra ba gyud ang kanang pamaagi nila kay base ni silang kultura o sa ilang tribu hanhon or kaning ilang subanin gyud nga kultura nga kung naa ganing sila ituboy dapat kining tanan consensus but pasabot walay isang supak. So di pare sa ato ang normally sa demokrasya majority wins. So 50% plus 1. Sa ilaha dili pwede. The moment gani nga nana sila mo undergo na sa selection process, which is mo na ilang ginahimo karon, kinahanglan sila wala pug conclave nga mag-undergo sila sorting, selection process, maghinashasay din hangtod na mag-come out nga pila ka mga ngalan hangtod maabot sa duha na lang and then isa. So wa sila sinuhod nga puti nga papel para mo aso puti. They have to come out. So, ang akong gikabalakan kay there are only a month na lang ang kulang before nato mahatag ang katulad yung third term na bita nato ang seat para nila. So, kung dili gihapon ta ka come up ana, and I think the mayor has given them all the kanabitang independence kay in as much as possible Asenso Ozamis, ato ang halangdong mayor, si Mayor Andy ng congressman-elect na sa Asenso Pinoy Party List, iya gihuang kanang iya yung gi-make sure nga dili pwede mag-apil-apil si LGU. Kaya ang part sa selection process, it should be only the subanon nga to ang mga tribal leaders ra gyud ang naay katungod ana nga mopili kung kinsa gyud ang ilahang ipagawa sa ilahang consensus kung kinsa gyud ang angayan nga molingkod isip konsihal nga nagrepresent sa IPMR. With that, dito gyud na nagkaproblema because everybody's interested. I don't know if how are they kanang giunsa nila pagtanaw usa ka posisyon isip usa ka IPMR representative, but for me, of course, you will be given the benefits of being a city councilor. That's one. Secondly, you will be enjoying the programs and projects of being an Asenso Osamis City Councilor. So, kung moingon kag
konsehal ka sa Asenso team, naatanan ang mga grasya o kanabitong kaayuhan nga ato ang mapahatag ngadto sa ato ang katilingban, especially sa atong IPMR nga sector. So with that, I think the position is very juicy. Manang daghan kay interested, kinakita mo nila nga nindot ang pamalakad karon sa Asenso, daghan og makuha nga kaayuhan ang ato ang mga subanon nga mga kaigsuonan. So daghan gusto gyud nga mo represent para nila. And with that, we cannot intervene. The LGU cannot intervene. We could only accept based sa ilahang proseso, or we could only accept them through a certificate of accreditation nga ilaha puhong i-issue para among dawaton isip FMR. But we are in quandary karon kay we only have a month nga kaning before nato makuha ang ilahang tingog or isa ra gyud ka buok nga ipadala. Oh, okay, Coach, pero nakahimo na sila sa mga selection process, sa mga paagi nga pagpili, nakahimo na sila ani kay murag sa ginugayon, siya ro sila nakahimo atong mga indigenous peoples. Exactly, very good question. Pagkakaron, ang gihimo nila, convince sila within them kay kining member naman sa IPS kay wala man federation, they could convene anytime kay ilaha man ning federation, ilaha man ning meeting. Pero along the way, naghangyo pa sila ni mayor to proceed kay naamang gutay ordinansa on kanabitang na ay dapat pananghid ay di pananghid wala nag consensus ba wala imo lang ipahibalo nga you have para na kay permit na kay authority nga to conduct the said kanang selection process. So nag-convince sila nga hangyoon nila si mayor through a resolution sa federation to grant them the 20 days nga ilahang selection process para maka-come up sila. Pero I think they had a date set on June 25. Nga by June 25, makakandak na sila sa selection process. This is just a one-time event ng ilaha. Pero prior to that, request sila ni Mayor, pagkakaroon, nagkamulo na sila convene within themselves. Dili man good allowed nila magkampanya-kampanya, kay dili man na nila kultura, dili na nila kanang tawag part sa ilahang tradition. Pero it's already, I think, na silang huna-huna silahang kasing-kasing. Kung kinsa gyud ang ilahang ituboy karong June 25 nga subject for approval pa ni Mayor sa particular nga date. Pero whether it will be approved or not, I already had the presumption nga nanagid sila kinsa gyud ang ilahang gustong ipili pagka konsehal nga mo represent nila. Pinakabok bigawas sa inyong mga pangalan sa indigenous peoples. Actually, sa policy, kung nakabasa ta sa ilahang IPMR, kay kinitanan, dili man ni siya pwede mahitabo kung walay NCIP, kini National Commission Indigenous People, natay provincial head na po tayo city, kanang coordinator. Sila gina ang nag-conduct na, and then, I think, part sa ilang balaod, part sa Polisian tradition, they could come out with 3 names among the mga chieftains sa ato ang barangay sa ato ang syudad sa Ozamis. With that, kaning tulo, they could come up, pero wala po niya siya nahulog og sealed envelope. Wala bitong dili gina nila i-divulge, disclose, na gina sila secrecy. So, dili, although I already had the names, pero dili mi allowed nga mo pagawas kung kinsa ning mga tawhanan because it's within the tradition. It's within the kaning tawag ani, kaning tawag ani, ilahang polisiya nga sekreto gina nila before na ilipagwas isa na lang kangalan ang magawas. Okay, so yun ang paagi nila. Inana ilang paagi. And we always respect that. Ang amuan lang is unta magkasinabot na sila para nig kung ma-approve ilang gipangayo nga date for the selection process, then mag-convene na sila. They can already give us the kuan na gyud, the authorized kinsa na gitong isa ilang gipili. Pinagkagalaw sa mga chieftain diri. Halos ba tanang barangay doon Dili tanan. Dili tanan nga na IPMR. Selected only. Ang ako alam ang good, that's a very good question kay pagkakaroon man good, nakita ginamo nganong kinahanglan na gitay IPMR representative sa ato ang syudad because if you had the idea, ang atong mga ancestral domain nga mga properties, when we say ancestral domains, mo ni ang mga property nga ang nagtag-iya ra si subanon. Dili ni pwede ibaligya, dili ni pwede ipaabang, dili pwede nga ipanghatag sa dili subanon. Ang makatag-iya ra gyud forever and eternity is puro ra gyud subanon. So
if you go to the mountainous area, ato ang 5 ancestral domain nga barangay, these are Kingona, Trigos, Gimads, Timson Abordo, ug portion sa Gala, 5, kwapo na gyud kaayo ang accessibility dito. Mo nang daghan kay interested that they could at least kanang gusto sila magtukod yung mga restaurant, mga tourist nga mga kanabitang establishment nga maka-attract o kanabitang mga visitors, daghan kay interested because gwapo man atong dalan kay giayo man ditong in construct sa ato ang Asenso team nga administration. So daghan natag interested dito. Once manggod nga ancestral domain, ED, nga property, di ka pwede kapalit. Ikaw nga private, kanang individual o ordinary citizen, di ka subanon, you are not allowed to buy property nor mag-acquire dito property. Na siguro pamaagi nga, kini si subanon, pwede na niya ipaabang, pero you can never have it as owner. Pwede rin mo ipaabang for a particular period, yung pagkuman, ang tagyag-yapon ana, si Subanon. So, at the end of the day, daghan ka interested dito because karon namang din nato manggod gipakita during the Asenso team nga we are really protecting the rights as well as the kanang mga katungod nga dapat wala gyud baligya mahitabo. But prior manggod nga kami naglingkod, nanay mga existing dito nga mga infrastructure, mga improvements nga without the knowledge ni LGU. So pagtingkod na namo, only we found out nga daghan man ay dito na nga ning tubo nga dili dapat ning tubo gipang-construct nga wala dapat gipang-construct. So we make things nga among gi-resolve ang issue, gi-mend namo, so nahulog nga katong ga-construct dito, ga-conduct og free prior informed consent para nangabang na lang sila sa adtong sila pa ga-invest, sila pa ga-construct, pero at the end of the day, nangabang nila silang kagalingong gi-construct. Kaya they can never own property basta ancestral domain. Okay, so may tamo nila, katong mga nagkapalit na dito, mga yuta, di ba, o nagbutang o mga wala gyud papel mo gawas. Wala gyud papel mo gawas, nahulog yun nga, nangabang ra sila dito. Mo nang akong gi-consider yun nga dapat ang ato ang sunod nga IPMR dapat bilong anang 5 ancestral barangay nga naa karon sa ato ang kabukiran. Why? Because sila magay maka-monitor. Sila magay tawag ani maka-supervise, ilahang matanaw dito kung kinsa ba kay ni nagsekreto og pinalitay dito, nagsekreto bitaw og na magmahitabuan na nga ako ibalgiya akong katungod aning yuta kay nanginanglan kay ko i-grab na lang pud ang kuan kana bitong ang advantage na lang pud i-grab na lang pud niya pero gatuo siya nga maiyahat but at the end of the day wala gyud papil mo gawas nga si private citizen makatag-iya og subanon nahulog nila nga iyang gipahulam and then basig di naka bayad iyan na lang kuan iyang yuta gi collateral pero di gito maiyaha di gito ma-transfer, wag yung papel ana mo gawas. So mo na akong gikuan, if possible, councilor nga sunod nga mahimong IPMR should be from that area sa 5 ancestral barangay because para mabantayan, ma-supervise o mapatuman yun nato ang pag-protect sa mga katungod sa ato ang mga subanon kay naman gyud si kinaiya nga mga kaning maulawon. Ana bitong kanang di gyud kaayo bitaw ulawon dayon di ka na ag popularity always at the shadow, di gyud ganahan og kanang magpa-plaster. So, mo nang we need to protect them. Okay. So, kinahanglan nga kung pili di anak nila, no, kinahanglan mo doon na po'y kanabang kaikag ang usa ka mamahimong IPMR, no? In terms sa paghimog mga policy sa mga balaod no, nato diri na sa in terms of makaprotekta po nila sa atong mga indigenous peoples. Yes, aside from that, it is already given. Once you're a chieftain, kada barangay naman ng mga chief nila, nagkuan na ginadaan. Dapat dili gina sila mapili nga mga chieftain sa matag barangay kung wala sila assertive nga kanabitang capacity, ability nga mo assert sa mga rights sa ilahang mga tawo. Na given na in fact kining ato ang mga chieftain karon well versed sila sa subaning culture mo bitaw nga kanang naningkamot gid sila nga they must have the consensus para there can only be one nga among them nga mo represent para nila. As of now, there are too many interested because there are too many kanang qualified for the position because
ako nakita karon ang subanon karon is very very opposite sa una. Karon well-educated, well-informed, well-versed o kanang kabalo na gyud kay malami na kay sila mo converse silang kaugalingong dialect nga kung maminaw ka kundi ka subanon malibak gyud ka di gyud ka kasabot. So inana ang ato ang mga leaders karon kanang educated, well-informed and well-versed sa ilahang kaugalingon nga mga katungod. Sa proseso sa pagkutsala, asa na kadapit? Sa proseso, they're already in their kuan kanang internal nga mga arrangements. They're already in their kanabitong kunya sila yung mga GC. I think they already have undergone talks regarding kung kinsa gyud ang ilang ipagawas nga by the time nga ma-approve na come June 25 kung ma-approve na sa ato ang halangdong mayor ministerial na lang na ang atong June 25. They could come up with a resolution, a recommendation kay sa balaod, mag-recommend sila tulo, and then ang isa mo ni ang munanaog. Should there be any incapacity, kining duha nga mga reserve mo po ni ang musunod. So inana ang ilahang pamaagi. So mao na ang resulta sa giparagtagbo kag ato na kalabawan. Yeah, they wanted us, i-witness lang ang LGU, unsay pag-convene. Pero kami, we did not participate. We just only observe sa ilang pamaagi, unsaon nila pag-convene. Asa sila, kay kinilaging accessibility. Gusto sila nga, kanang, last time ko na nag-convene sila, it was in Gingona, and then layuan ang uban kay, naabay part diri sa Galapa, sumubiyahe nga, uban kay, kanang gusto po nga, kaning sa syudad lang nga mga konsihal. So, di-decide nga, hangyo sila nga, if possible, pwede ba ta sa City Hall? Anyway, nabitay opisina ang ato ang IPMR. So, gihangyo nato ang si Vice Mayor nga, pwede lang gamiton ang venue sa ato ang City Hall para makakonvince sila within them. Tapos, ang purpose sa ato nga nag-convince sila, hangyoon nila, they could come up with solution requesting the mayor para makakonvince sila come June 25. Why June 25? Because kinahanglan pa og 20 days prior sa ilahang selection process nga ila pa nang ipang-post, ipang-notify ba wala bitag na ay kanang posting pa sa mga conspicuous places or publication for that. Okay. Ganun ako ng mga storya nga mga IPMR. Yes. Kunsyan. So sa mga kabo nila, kanadto pa no, panahon pa ni Bay Linda Bation, no? Na katong naagit sila lugar unta na kanabang may mitingana nila no makonsidera nga kanang lugar alang sa lugar mura po lugar alang sa mga indigenous peoples mga diaspora meeting so murag wala karon no? Yeah. Actually ako I suggest nga other than kay ang kuan naman convenience lang ba pero normally you know they really want katong prior sa mga inani kay every year once a year na sila magkuan sa ilang federation mag-meeting not unless na ay urgency or na kinahanglan sila i-met mo nang kanang 5 ancestral barangays magpuli-puli na Gingona, Trigos, Gimad ang mga host kay kasalo gyud sila sa katuig but because na urgency kinahanglan sila mag-met mo nang namili sila convenient pero ako I suggest nila nga dapat inyong surrounding kung mag-meeting mo is more on the subanan ng environment. Nga naagig kay nature, nga ancestral domain, yun mo nang dito ginada, gusto nila ikanda. Galing lang, maybe there's really a need for them to really propose nga dapat naanag yun kay indigenous people's facility. Kay, ang na-provide sa LGU karon is only an office. In fact, this was funded by the province. Naakaroon sa Aguada. Pero this is an NCIP office nga Usamis Satellite Office sa province sa Mis-Ok. So, kung na-concern regarding NCIP, pwede mo ato dito sa ato ang Aguada nga Extension Office na naman tay bagong head karon nga taga Bukidnon. They could also conduct their meeting sa NCIP kay no IP matters will be kanang discussed kung walay NCIP nga observer. Kay si NCIP will not be a participative sa meeting but they will going to guide the subanon kung unsay dapat kay basig motipas na ba sa pinaka-agenda or dili na mao. So si NCIP will always be there tanan nilang meeting bisag selection process dapat na si NCIP. So nabud sila office karon sa Aguada. Salamat nila po na Kunsyan. And June 25 no Dauman
Mo aya. Makapili na o IPMR and without ang IPMR na performance no maka-perform sa unsay ihang kaakuhan labi na sa mga gibuhaton no sa pagatiman sa labi na sa mga indigenous peoples na. Definitely. That's the very reason nga nganong grabe ta ka careful o grabe gyud nato ginamonitor ang ilahang selection process kay ang kana is a very important kuan man ginang event for them because whether ilang mapili is kanang incapacitated or not or maayo or dili nagdepende sa ilang pagpili ang ilang future. Kung ilang piliyon ng katong maayo mudala, I think they were going to have a very, very good kanang year ahead. Nga, gwapo ang pagdala because our programs are intact and all the respect and mo ang paghatag kaning dako kay yung value is there kay mao man gyud ang mando sa atong Asenso team nga protektahan, tagaan og dagko nga mga privileges ang ato ang mga subanon kay ato ginang i-take care sila kay gamay na lang gyud. So we need to make sure nga maayo ang pagdala nila. Magbase po na silang kinsay ilahang pilion. Unang kami nang hinaot gyud mi that they could come up with a very good representative kay ang future nasa kamot sa ilahang pilion. Okay, so salamat kay labot din ako sa klaro na to nga si LG wala gyud siya naginabot no kinsa ang pilion no naa nila no naa sila sa mga IPMRs na to nga pagpili no sa selection nila. O kung buot lang gyud pud bitaw para lang gyud madali na siya. Kung buot lang gyud nga underpassing all the protocols nga naa dinha naka-laid sa table, why not mupili nila isang human? But because we respect very much silang polisiya, silang tradisyon, sa ilahang kaning naandan. Kay mao man gyud na ang basihan sa ilahang kuan, ilahang pag-existence nga we have to respect them, then we will let them on the part sa LGU, especially with our great and taas ka ako ang respeto ni Mayor kay ning ana gud siya nga we have to respect them. It's their independence na ana sa balaod nga kinahanglan gikan nila. Ako gani just because I am the chairman sa tourism, mao nahimo kong co-chair ni Konsehal Relinda sa una. Pero I am not subanon. Yeah, So, every time nga moanhi sila nako because along the bakante, I take over the committee. Ako mo report about IPMR pero at the end of the day, I cannot meddle with I cannot intervene sa ilahang operation, sa ilahang mga pamaagi because I am not subanon na ako nga himuan na lang ko na bunyagin na lang ako ninyo para maka-apil-apil ko kay gusto man sila nga mo apil ko mo hatag mog advice pero I cannot even giving them advice ako apuro rig pahimangno nga ako lang hangyo mo ni pero I cannot give them advice. I cannot even campaign. I cannot even intervene nga ayaw na kini kay I am not a subanon in the first place. It's my highest respect to their kuan sa ilang culture, sa ilahang pagka-subanon. So, it's within their kanang realm, sa ilahang circle, silang sector nga ato aging respetan nyo. Dapat sila gyud magbuot. Inaana takad akong respeto nila. Okay, so salamat labot na sa update, Konsyal, o siguro imo ipabot na lamang no, sa paghatag, labi na kung kay additional information, labi na sa itong mga subanon nga nabina na ito. Yes. Yes. Nakipapas. Kumusta tong dunay gitukod nga restaurant sa Tipan? Yeah. Press Cocina. Press Cocina. Yeah. Ang update ato yun, ani, mo lagi na akong giingon nga kaning ang ato ang ancestral domain are very much protected by the LGU. Come what may, nga naabot naman gid ang panahon nga katong nanukod dito nga dili pa kami ang naglingkod. Paglingkod na mo, among ginakita nga these things should be demolished. This kaning infrastructure should be dapat ang tangon ni kay wala ning subay saktong pamalaod, wala ning agi og FCIP or the free prior informed consent, dapat i-abolish na. But because we also we are not considered anti-development. We do not wala nato gipangharas o wala nato gitagaang pagtagad ang mga gagmay nga mga entrepreneur. Kasi tawag anak sa Bisaya, pagpapatigayon. We respect them. So, ang ato nilang gihimo, you should go with the process. Unta, dapat ipang-abolish na din ha.
but because we have given them great respect also sa investment nga ilang nasulod din ha, ang amo na lang gihimo, hangyo na lang mi nga, we have to undergo with the normal process. Unsa man na, we have to go back to the FCAP. Unsa man ang FCAP? Selection. Kining information consent nga moagi kag assembly, moagi kag consensus, moagi kag MOA, inighuman ni MOA, i-review sa syudad, kung mag-review sa syudad, ipa-review na po na sa national, pag humag national, i-implement. Kana nga pamaagi mo, yung nangumusta ka, nanata sa portion nga, gi-review na ni LGU ang memorandum nga i-approbahay pohon. The moment nga mahuman na ni-review, ma-approve na ni siya sa city level, ipaadto na po ni siya sa national level nga kanang approval. Once ma-approve ni national, ibalik na sa LGU para i-implement. So man pag-implement, we could give them the business permit to operate. At the same time, they will going to kaning obligate themselves based sa MOA kung unsa ilang mga bayro nun. Mobayad ba sila renta, kay parintahon naman lang sila. With that, kung okay na tanan gikan sa national level, they could do their business na dayon. I think the MOA was agreed 25 years ang ilahang rental dito nga area. Okay, so kung pasabot yada, di ba sa basta na magkatukoy? Mao na gini ang message sa ato ang tanang interested. Nga wala na nato gihikaw ang atong ancestral domain. Ang ato lang is we have to undergo the process. We have to conduct the FCAP, the free prior informed consent para hapsay og maayo pagka-plaster ang ato ang mga investment dinha sa atong ancestral domain nga properties. Makatama po na sa in terms sa mga tourist Economic. site. Definitely. Economic, no? Ay, kabukiran, nagkamusuloy sa kabukiran. Maogid po na ato ang kanang purpose nga nganong ato silang gi-allow gitagaan nato operate because they actually contribute to the economic and tourism activities sa atong syudad. Mo nang tanan nga mga proposals nila tan-aw nato nga dili basta-basta. It should more dedicated to the economic and tourism activities sa ato ang syudad. Kay makakontribute man na dili lang sa syudad but also ma-empower nato ang subanon nga ipanghar mga empleyado, ang mga livelihood po dito mo improve kay dagha magturista. So mo anay impact pohon nga nganong gi-allowed nato. Nalang po kayo pangutan na konsyal. Sure. Chair sa committee sa Tourism. no? Nasayod ta nga naglaag ba ng mga opisyalis from Bohol, Yes. pa ng mga lugar. And dili sa to posible ba nga adapt na to ang mga nindutan ng mga lugar, mga paagi nila do sa turismo dili sa to sa Ozami City. Unsay may update dili sa turismo dili sa Very good question. Yeah, ang mga benchmarking natong nga gipang-conduct, especially katong nimong na-mention sa Bohol, we visited katong sa Chocolate Hills. And then, ang among gitanaw dito, unsay mga facilities nga gi-introduce ni LGU para ma-promote ang Bukagan naman, ang Chocolate Hills dito. Now, kung atuan na siyang i-adapt, especially sa ato ang ancestral barangays, kay kini lamang gud ang ato ang mga little bagyos mong guni ato ang mga barangay sa ato ang kuan sa Ozami City. So, most of the kanang benchmarking is dedicated to the facilities introduced, unsay mga infrastructure nga ginahimo, ug unsay mga accommodations nga ilahang gipang kuan dito, gipang implement para maatuang ma-apply dinhi. And based sa amo ang nahibaw-an dito nga si LGU will going to construct some of the economic facilities, the business hub, including the souvenir shops, cafes, and then infrastructure also, the accessibility on all the mountainous highways nato, dili lang usa. It should be bitang a series, a linking of the mountain highways para accessible dili lang sa north, sa south, but also sa west ug sa east. So when we got there, dako kaayo og kana silang ang LG dako kaayo og role, especially ma-improve si kaning tourism because without the LGU, without the big infrastructure project, katong area dito di dito atuon. Di ba? So nag-introduce si LGU, gwapo nga dalan, gwapo nga facility, gwapo nga ma-accessible highways, gwapo nga kanang light, kanang electricity, water. I think ang ato ang mga turista were happy being there.
mo po na atong i-apply din na po mo nang pagkakaroon, if you have noticed ang ato ang peller sa ato ang syudad, sa ato ang probinsya, they are making our kanang mga highways karon, mga mountain, mga highways nga accessible para ang introduce na puhon na gyud sa ato ang Little Baguio, katong ato ang Mountain in the Sky, Palace in the Sky nga mga programs, katong ato ang mga gipang venture nga kanang mga cable nga cars linking from the city down to our Kota area, kini giayo guni og bansay-bansay para ma-plastar. That's why inaana ka importanteng benchmarking nato. It helps a lot. Okay. Kunsyal, naman tayo mga kanamang historical nga mga kining tourist site nga posible pang malabo like kining sa Bukagan ning Campana. Yes. No? Historical na siya pero wala siya na-develop, no? Wala ba na kining napanindot ba ka, no? Posible gyapon, no, nga kanang Campana paagi sa turismo, masuportahan siya and manindot diha napita, no, and mahimo siyang tourist site mapanindot labi na diri sa historical man sa labi na sa to mga matong Katoliko. I'm so happy nga nangutan gyud ka na ko ana Kuya Manuel kay ingon ani last year, I think that was December, did you already know nga gipalit nato ang Rodriguez House dirang kilid bitaw sa simbahan? The property was being sold to us, pero ang gusto sa mga Rodriguez family nga if possible kanang dedicated gyud ang ilahang area, ang kanang property nga ilahang gihatag sa LGU for kaning tawag ani mga tourism o kaning to promote pod sa preservation sa atong culture. Mo nang pagpalit nato, we always make sure nga himo na nato nag Usami City Museum nga dinha ang pinaka-importante nga area wherein ang ato ang national hero si Jose Rizal was being there. Ato ginamoon na gin ato i-highlight sa Rodriguez House. So when visitors come over there, that could be part sa ato ang tourism nga mga activities pohon. You have mentioned Bukagan Hill. Nabayran naman nato ang tag-iya sa Rodriguez. Actually, ang una dapat mabayran is kaning ato ang Bukagan. And then, because naa namang good tay mga initial nga na payment sa mga tag-iya, and then the city engineer came out with a plan nga katong nabayran nato nga mga area na kay di naman gito mauli sa kuan tag-iya ang atong nabayad initially ato na lang to i-full payment, but because naatay ginahimo kung kabantay ka kung nakaadto ka sa Camiguin or sa nakaadto kag Siquijor na ay wala bitag kanay bitang Station of the Cross nga kaning through walk kana maglakaw ka nga grabe bitaw imong sakripisyo urag passion gyud ba nga you have to climb natay gihimo ana karon nga you know good thing kay ako'y tourism this was discussed with me together with our city engineer nga part sa purchase nato sa Bukagan kay paliton man to nato nalantay ginahimo karon nga proposal nga inigbayad nato fully paid sa ilahang gipangayo ato tong instead nga katubitang dako na bitang nga accessible nga dalan na ata himuon diri warag kaning shortcut leading to the Bukagan gihapon pero along the way wala siya Station of the Cross nga wala siya kanang difficult path diri kay pwede diri magprosesyon gikag Wednesday bitaw na nga naabitay kanang Station of the Cross katong highway gyud gamiton isa to napoy second option ang gustong magpinitin siya nga gamiton tong long path padulong sa Bukagan Hill. So with that gi-finalize na lang gyud to kay covered ba gyud to sa tag-iya apilon tog palit kato na po ang Bukagan apil ang Campana katong Campana definitely mo bitaw nga among gipangita ang isa ka Campana kay warag nawala to. Di ba tulo man na? Tulo na kabuog na ngalan ana. Nakabalo ko sa ngalan sa history ana. So appeal na siya. In fact, there is a proposal nga maghimo tag dako kaayo dinha nga berhen sa kuta nga statue pero that will be later on na ato atong improve dito. Himuan siguro nato og view deck. Himuan nato naka-lay out na tong plan adto sa city engineers regarding that. Ang ato alang finalization na gyud sa tag-iya kung asa ang ato ang gustong paliton as part sa full payment. So with that in fact
we are so happy. In fact, during the consultation, nindot kay to kay kami gyud ng konsehal present, and then gipapili mi kay because sa constraint sa budget gipapili mi nga mga ilang kung si mayor, inaana si mayor ang ato ang halangdong mayor nga kung kinsa tong namang gugay option karon unsay unahan natong palit, si Bukagan ba or si Rodriguez. Kinsa to in favor ni Bukagan, you can explain your vote, and then ako nang ko anon i-consider. So kanan urag nabahin gud mi adto na ay pito sa Rodriguez na apoy pito mo nang nag-break atay inana si mayor makakahatag na mo consensus. So kato siya before to na mo napalit, only to find out nakadaog si Bukagan nga unang paliton kay kanang laging impact kani pong gwapo bitaw gyud kaayo ang iyahang plano, only to find out nga una nang bitag na ang dealing sa atong Rodriguez naka-come up na taog kanang 100% complete na ang iyahang MOA. So giuna na natong palit kay basig ma-change ang mind sa tagiya. Pero kamulon na ta aning kuan Bukagan. Na nay budget ana ang atuan na lang is the finalization sa tag-iya kung asa gyud ato ang covered nga property nga sila tag-iya nga ato ang paliton sa final nga payment kay naka-initial naman ta. Ang Bukagan Kunsel, usar ba tagyana kanang whole Bukaga? Usang tagiya sa titulo pero namatay naman good. So these are represented by the heirs adtong mga tag-iya. Mao nang kanang di para sa Rodriguez nga paspas kaayo naka-convene ng heirs, nakahimo din tag deed of sale. While si Bukagan, we need to contact pa ang tong mga tao. Although na sila kanang kuan din ni authorized, pero ang signing ana later padala na po na sa Amerika kay ragtuan naman sa Amerika mga tag-iya. Mo nang naka-delayed gamay sa ato ang Bukagan nga purchasing. But rest assured nga our mayor, the governor, kung ando dako kayo sila gitagana nga budget for that to give us a very very good kanang tourism attraction finally ang Bukagan. Oh, yes. Dito po kayo, no? And labi na kung ibalik siyang ang gamit kanyanto sa kampana. May sumaka pa nila. Every 6 o'clock ganito sa una nga magtingon na mo gyud ang purpose nga atong paliton because these are historical. The bills itself has its own kana bitang tawag ana value. Dili lang siya kay because naa siya religious value but part na gid sa tong history ang kampana itself. Mabitaw nga na ay radyo kampana because kinakaraan gid siya nga simbolo sa City of Ozamis. So, we will going to kanang highlight that later on kung ato na nang makuan na gyud, ma-acquire na gyud si Bukagan for the final kanang kuan, kanang stage. Dayon, of course, we will be asking all our historians to kanang come up with a very good kana bitang narratives para puhon kung nanatay mga interesado makabaloon sa ng Bukagan Hill, at least the narratives are already in place, and then we will be passing this to our generations to generations para di gyud mawala ang atong culture o tradition sa atong syudad. Okay, salamat kay labot din ako siya. And diri sa to kay nakasuroy man taog Sikihor. Dai pareha diri sa to nga mga tubod, di ba? Ang uban butang isda, ano yan so mabaora di sa Ozamis. So ay makatabang mo siya sa labi na mga barangay nga na sila ikaw galing makita nga posibleng mga tourist site nga ma-develop po din. That's why mo bitaw na nga tanan nga mga barangay development plans dapat activated si local development council. Kanang local tourism council, local tourism development council. Why? Kay si BDP, kanang barangay development plan, included man din ha kung unsay mga tourist attractions sa matag barangay. Like ibutang ta si Dimalun na si Diguan na siya'y kaning Bulok-Bulok. Dapat nag-propose na siya ni barangay development plan nga si Bulok-Bulok kinahanglan og dalan, si Bulok-Bulok kinahanglan og infrastructure dito, kinahanglan kaning inani para inig approve ni barangay development plan, inig pa-adapt niya sa syudad, amo naman ang ipang consolidate para comprehensive atong city development plan. Tan-aw na to unsa tong mga barangay nga angayan nga ginakuan na daan, gina-propose na for budgeting. With that,
inig-consolidate nato, makita na date nato nga daghan daytag barangay nga pwede nato ipang-improve ug develop. Nga dili lang nga atong local history nga ato ang giigo, but also the economic as well as the tourism activity that will going to improve the livelihood of matag kanang numulupyo ditong dapita kay adtuan na atong i-develop mabuhi man ang ato ang kuan didto kanang community kay daghan magturista mga to, local man or foreign. Like mga suba, no? Namo tayo Yes. mga suba dili. Gimad o kanang sa Naara yun na sa Bordo. barangay development Yeah. plan makita. So we will be Ito, asking gitawag nila itong, Knife Falls diya sa stems na Bordo, di ba? Iba ba? Cobra Falls. Cobra Falls. Pero did you know, we need 2 hours para lang maabot dito. Sige O lang, kinahanglan kag kapgo nga mukuyog nimo because dili pag yun, ang terrain is not that kuan kinahanglan pa kag guide because dili siya inana ka accessible. Steve kay siya was there. Gihanga kung abot dadto but when you get there mahorot na nimong kalaay og kanang kakapoy because it's so majestic. Na atol pag yudto nga kana bitang dili uga dili ting summer ang water is so pristine, very clear, very fresh, and then so high it could mo nang gitawag siya Cobra Falls kay kuan man siya wala man siya ganang snake nga cobra ang iyahang itsura sa falls. Sa falls. Dili gid siya kuan ba Dili automatic sa- o dili siya falls wala siya snake. So, So, muna gitawag siya Cobra Falls. Oh, false kay ang itsura po niya dito wala pong cobra nga gaana din nagdahilog nga SS. Dili siya straight. So that could be one. Pero kana lagi 2 hours ka kinahanglan gyud kag asenso nga mo introduce og kuan dito accessibility road para makuan. Pero makaya na nato. Just give us the BDP so that we could consolidate all of them and may hinay-hinay na to develop and improve. Because naraman tadi man ta mawala. As long as na team asenso, you're in good hands. Yeah. Okay. So, salamat kayo, Konsyal. No, Thank sa you. gayon na kaubang. Kaya mo, siguro, imo na lamang mensahe sa tanan. Yes, ang ako ang mensahe kay we have discussed sa ato ang mga subanen. Rest assured nga ang atong team Asenso headed by our incoming kaning Asenso Pinoy representative Mayor Indy ug sa ato po ang incoming Mayor Sam Norman Fuentes, sa ato ang Congressman Ando Wagminal ug sa ato ang Governor Henry Wamina nga you are always being respected and ang inyuhang yung katungod, inyuhang mga rights amo agyon lang ipang-uphold because we believe nga there should be a voice mo nang we really need somebody to represent you. Kung dili man ganing representative, at least you will be represented well. Nga kung wala man mo come out, representations will be there. Mao giingon nga it's never been necessary nga representative, but representation is important. So with that, kami na bahala ninyo just kanabit ng protect atong ancestral domain kay kamo ra man gyud ang pwede makatag-iyaan na from generation to generation. And also when it comes to tourism, rest assured sa atong mga usamisnon nga our 3 pillars are working very hard to make our tourism activity as flourish as possible. But pasabot, we are mandated another 3 year, our last term, but we can already see the future behold. Kay dili man mi undang. Bahalag mga human na mi sa mga term, di gami mo undang hangtod wa gitay makita nga asenso. But again, asenso will always start within ourselves. Kung ang atong idea nga to abitang mga huna-huna, mga paglantaw is mo asenso gyud ta, mo asenso ang matag usa ka nato, mo asenso atong pamilya, mo asenso si purok, mo asenso si barangay, ay ha na dayon si syudad. So asenso begins within us. Think always positive and be part of the solution, not a problem. So thank you very much og maayong adlaw kanatong tanan. Ato na kauban si City Councilor Dinky Suizo sa mga diskutaran bilang sa indigenous peoples and of course no, sa tuwang sa diskutaran sa turismo no, sa tuwang syudad. So gikan diri sa akong location kamara ko si WD 45 doon ang departamento ni Glenn Roluna, Chris WD 8, Manuel Loren Kilchi. Salamat may adlaw. Thank you very much, Kuya.